Thomas is normally called the doubting Thomas. Si Tomas ay palaging tinatawag na si Tomas na nagduda. Ang batayan po nito ay ang tagpo ng mabuting balita na napakinggan natin ngayon, kung saan ang mga alagad ay nagkatipon-tipon pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay. Ang problema, wala si Tomas. Kaya naman nang si Tomas ay dumating, dala-dala nila, ipinahayag nila ang mabuting balita, nakita namin ang Panginoon. Subalit si Tomas ay sumagot, hindi ako maniniwala. Kaya ang tawag sa kanya, doubting Thomas. Pero alam po ninyo, kung atin pong itutuloy yung hinihingi ni Tomas para siya ay maniwala, Thomas is not only a doubting Thomas. Yes, he doubted, but he is not only a doubting Thomas. Ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala. Anong kanyang kondisyon? Kapag si Jesus ay nagpakita sa akin, no, not that simple. O kapag si Jesus ay nakita ko sa aking harapan, no, not that simple. Anong kondisyon ni Tomas? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. It always amazes me when Thomas made those demands. Why? Because Thomas is not only a doubting Thomas. Thomas is a person in search of love. Because those wounds are signs of Jesus' love for him and for all of us. Si Tomas, naghahanap ng tanda ng pag-ibig, sapagkat para kay Tomas, yun si Jesus. Pag-ibig. We can all identify with Thomas, because in one way or another, we are searching for the love of God. Perhaps it is because of this search that we are brought here at the National Shrine of Saint Padre Pio. We are searching for the love of God. Panginoon, mahal mo pa ba ako? Bakit ako may cancer? Bakit ako may sakit sa puso? Nasaan ang pag-ibig mo? Kung ako'y mahal mo, bakit ganito ang buhay namin bilang isang pamilya? Bakit ako ngayon naliligaw? Why am I at a loss? Do you still love me? And because of that search for love, we are brought here at the National Shrine of Saint Padre Pio, hoping to find answer to what we are searching for. It is true. Love takes away all fears. Kayang alisin ng pag-ibig ang lahat ng pagkatakot. Pero totoo din, love can take away all doubts. Ang pag-ibig, kayang alisin lahat ng pagkatakot, lahat ng pag-aalinlangan, kahit pa hindi maalis mismo ang pag-aalinlangan.
Ang mahalaga, maramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Ano po yung makikita nating pamamaraan ng pagkilos ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kung atin pong hihimayin yung naging tugon ni Jesus sa mabuting balita ngayon, makikita po natin kung papaano kumilos ang pag-ibig. Ang sabi po ng mabuting balita ngayon, makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na si Tomas. Ano ang sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon? Tingnan mo ang aking mga kamay, ilapit dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. My dear brothers and sisters, the love of God does not easily give up. Hindi po katulad nating mga tao, no? Ano po yung sinasabi natin kapag may taong ayaw maniwala sa atin? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Kung ayaw mo, wag mo. We easily give up. We easily give up. The love of God is different. The love of God insists. It insists. Thomas, you are doubting me. And you are giving me those demands. Here are your demands. Please, just believe me. Please, just accept me. Because I want you to be with me. This is the kind of love God has for each one of us. It insists. And perhaps we are here today because of the insistence of God. Nagpupumilit ang Diyos. Kahit pa tayo'y nagpupumiglas na makawala sa Kanya, nagpupumilit ang Diyos sapagkat yan ang tunay na pag-ibig. Tayo'y nagpupumiglas makawala. Tayo'y nagpupumiglas na makaalis sa ilalim ng pakpak ng Diyos. Pero ang Diyos nagpupumilit, anak, huwag kang umalis. Anak, bumalik ka. Anak, manatili ka. Sapagkat ang Diyos nagpupumilit sa Kanyang pag-ibig sa atin. I hope, my dear brothers and sisters, we find hope and we find comfort in the insistence of God out of His love and of His mercy for us. Kaya inyong mapapansin, kahit pa sa gitna ng ating pagkawala, when we are lost, inyong napapansin, may paunti-unti na inspirasyong dumarating sa buhay natin. There are little inspiration, little rays of light, little understanding. Why? That is God. That is God insisting on you, fighting for you, because God wants you to be with Him. Another mystery of love is this. Inuulit ng mabuting balita yung katatayuan nila. Ang sabi dito, nakapinid ang pinto. Pero si Jesus, nagawa niyang makapasok sa pinid na pinto. Ito po ang Diyos. Ito rin ang pag-ibig. Kaya po ang tawag natin sa pag-ibig
we call love as a theological virtue together with faith and hope. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pag-ibig ay mula sa Diyos. Kapatid, ang pag-ibig mula sa Diyos. Ito po ay mabuting balita. Kung sakali pakiramdam mo na ngayon ay parang upos na ang iyong pag-ibig sa iyong asawa dahil sa kanyang paulit-ulit na pagtataksil, baka ang iniisip mo, ito'y magagawa kong mahalin kapag ito'y nagbagong buhay. Yes, that is partly true. That is partly true. Pero hindi yun ang kabuuan ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kung sa iyong tingin, nauupos na ang iyong pag-ibig, iyong hihilingin sa Diyos, Panginoon, dagdagan mo pa ang aking pag-ibig. Panginoon, palakihin mo ang aking puso. This is the only enlargement of the heart that is good for us. Yung ibang enlargement of the heart, masama yun. Papatay yun sa atin. Pero yung enlargement of the heart, because we want to love more, that is something that is life-giving. Kanino tayo hihingi noon? Yung enlargement of the heart so that we can love more only from God, only from Him. And do not worry. God can pass through, even through closed doors. Even through closed doors, God can pass through. Kaya kahit po yung pakiramdam natin na wala ng pag-asa, wala ng kapag-pag-asa, kapatid, may pag-asa. There is hope. Because God can pass through. And when God passes through, He brings the gift of the resurrection. And what is the gift of the resurrection? Peace be with you. Sumaiyo ang kapayapaan. Mga pinakamamahal, kapag ang Diyos nakapasok, ang daladala niya, tunay at ganap na kapayapaan. Alam po ninyo, nagsimula tayo ng pagninilay doon sa tagurin kay Saint Thomas, the Doubting Thomas. Pero ito pong pangalang ito'y unfair para sa kanya. Hindi lamang sapagkat nakita natin yung tugon niya, kundi dahil sa kabuuan ng kanyang buhay. Bakit po? Ang sabi po ng tradisyon, si Santo Tomas daw ay nangaral sa abot ng kanyang makakaya tungkol kay Jesus hanggang siya ay nakarating, alam po ninyo kung saan? Hanggang India. Thomas preached up until India, where Thomas is believed to have died as a martyr. Thomas is not only a doubting Thomas. He is Thomas who is in search of love. And once he has found the love of his life, he embraced it up until his death. My dear brothers and sisters, let us ask the intercession of Saint Thomas so that we may find God who is loving us. And once we find Him, we might not separate ourselves from Him.